yung boss, Dustin. Hindi ko alam yung gagawin ko. Makakasama! Palagilay yan sa pagtawag niya! Binenta ka kasi sa amin, Sheena. At mataas ang halaga mo. Kaso hirap mong bitagin eh. Kaya gumawa kami ng paraan. Diyos ko naman, kumagalaw na yung lupa. Mag-ingat kayo dahil mukhang nasa ilalim sila ng lupa. Ngayon pa lang sasabihin ko ng hindi ako perpektong tao. Marami kasi akong pagkakamali sa buhay. Siguro naman kung susumahin talaga ang kalakaran ng mundo, hindi ka tao kung hindi mo naranasan maging tanga sa buong buhay mo. Magandang araw pala sa lahat ng mga tagapakinig dyan, lalong-lalo na sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sheena. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Walang iya ka talaga? Kaya pala parang may iba na sa'yo kasi buntis ka pala? Sinong tatay niyan, ha? Sumagot ka sa akin, Sheena! Sinong tatay niyan? Hindi ko po talaga alam, Ma. Anong hindi mo alam, ha? Ano, nabuntis ka lang bigla pero hindi mo alam kung sino gumawa niya sa'yo? Iharap mo sa akin yan, Sheena, ha? Kalimutan mo na ba kung ilang taon ka pa lang? 18 po. Anong 18? 17 ka pa lang. Saan mo naman nakuha ng 18 na yan? Sa original na birth certificate ko po. At alam ko po hindi ikaw ang nanay ko. Ano? Hindi ikaw ang nanay ko. Dahil ang totoo, nilayo mo ako sa tunay kong nanay. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ninakaw mo lang ako sa nanay ko. Kinuha mo ako sa kanya para maging makatotohanan yung pagpapanggap mong buntis ka sa papa ko. Akala mo hindi ko malalaman? Yung totoo magkasintahan yung tunay kong ina at si papa. Nagpanggap ka lang na buntis para maagaw mo yung tatay ko. Habang hindi alam ng papa ko na buntis siya. Kaya ginawa mo yan lahat para hindi malaman yun, di ba? Kaya ako 17 imbis na 18. Dahil inahin mo lang yung pagkatao ko kung kailan ka nagsimulang magpanggap na buntis. Palibasa nasa ibang bansa siya kaya mo ginawa yun. Nagbago ang aura niya matapos kong sabihin yon. Matanda na po ang tatay ko. Amerikano kasi siyang mahilig sa Pinay. Bukod doon, may orihinal siyang pamilya sa bansa nila. Bale ang nanay ko, kabit lang naman. Pero ganun talaga siguro kapag pera ang usapan. May babae talagang handang manghamak ng kapwa, maging kabit lang din ng mayaman. Mas lamang din po kasi ang mukhang naman ako sa ama ko. Maging ang balat ko, tangkad, kulay ng buhok at mata ay nakuha ko talaga sa tatay ko. Kaya nung umpisa, meron talagang nagsasabi na hindi ako anak ni Mama Ray. Nalaman ko lang ang kwento dahil sa kaibigang bakla rin nila ng nanay ko. Hindi na raw kasi kaya ng konsensya nito, lalo na't pati ako ginawa niya ng hindi maganda. Huwag ka nga gumawa ng kwento para lusutan yung kasalanan mo. Yung pinag-uusapan natin, yung dinadala mo, hindi yung kwento ang iniimbento mo. Talaga ho ba? Akala mo ba hindi ko alam na itong nangyayari sa akin? Ikaw rin ang dahilan? Alam ko na ang ginawa mo. Alam kong gagawin mo ang dahilan to para maging mariwan loob sa akin ng papa ko. Ano? Napapakanga ka ngayon? Dahil totoo yung sinasabi ko, di ba? Ang galing mo ha. Natuklasan mo rin. Kaso paano ba yan? Buntis ka na. Tanga ka kasi. Dahil tsaka mo lang inalam ang lahat kung kailang nagdadalang tao ka na. Kagat ka rin kasi sa gwapo no? Hindi ka naman mahuhulog sa patibong ko kung hindi ka katulad ng nanay mo Nagtrabaho siya ng marumi at magbubunga din siya ng anak na may gagawin ring marumi. At higit sa lahat, tanga na katulad mo! Talaga? Marumi ba ka mo? Ang mahalaga wala sa dugo namin yung ugaling kasing demonyo mo! At bakit sa tingin mo panalo ka na? Naisumbong na kita sa papa ko! Yun lang, wala dito yung papa mo. Nasa ibang bansa at kasama yung ibang pamilya niya. Wala siyang panahon sa'yo dahil anak ka lang niya sa labas. Akala kasi niya sapat na sa'yo maiwan ka ng pera. Di ba nga? Aminin mo man at sa hindi, mas nararamdaman mong may magulang ka dahil sa akin, di ba? Kasi kung sa papa mo lang, malabong maibigay na yan. Wala siyang pakialam sa'yo. At yung sitwasyon mo ngayon, nakakaawa ka, Sheena! Hindi ako makapagsalita noon. Hanggang sa pagsusumbong lang talaga ang alam ko. Pero sa kabila noon, papalag pa rin ako hanggat alam kong buhay pa ang nanay ko. Binigay sa akin ng kaibigan niyang bakla ang address niya at sa probinsya yon.
Kailangan ko lang puntahan habang maliit pa ang tiyan ko. Habang nag-aayos ako ng mga gamit noon, nakatanggap ako ng isang text mula sa taong ama ng nilalaman ng tiyan ko. Humihingi ito ng pasensya sa hindi pagsagot ng mga tawag ko kahapon pa dahil may ginagawa raw siya. Saka ko lang din napagtanto na marami pala siyang tawag nang makita ko ang missed calls niya. Oh, hello. Mamaya ka na lang tumawag. Teka nga, Sheena. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Kalimutan mo na yun. Hindi na yung totoo. Teka lang naman kasi. Teka lang, huwag mo ibaba yung phone. Yung nangyari kasi, alam ko na may alam ka. Pero... Oo nga, may alam na ako. At alam kong natanggap mo na yung pera. Kaya ano pa bang tinatawag-tawag mo? Kahapon kasi tumawag ako kasi oo, masama ang loob ko. Gusto ko kitang sumbatan at talagang malalaman ko pa yun sa girlfriend mo. Ay, ka talaga, sinungaling ka. Pero bakit yung sabi nila, hindi ka naman daw buntis? Makukuha lang daw namin yung pera kapag kumpirmadong buntis ka na. Pero wala kasing dumating sa akin, Sheena eh. Pero iniwan ako ng girlfriend ko dahil nga doon. Isa mo ba nakuha yung number niya? Grabe! Grabe talaga kayo! Siyempre binigay sa akin ng kaibigan ko yung number niya dahil magkakilala sila. At sabi niya, hindi kasi pwede ako ng andihado. At dahil tarantado ka, deserve mo talagang masiraan ng relasyon. Oh, ano ngayon iniwanan ka na niya? Tapos buntis ako ngayon pero wala ka natanggap na pera. Niloko ka lang ng mga kasabot mo at buti nga sa'yo. Oh, teka lang, Sheena. Hindi na tutungkol sa pera. Padabog kong nilagay sa maleta ang mga gamit ko at saka nagbihis. Hinahayaan ko lang noon na umalingaw-ngaw ang cellphone ko. Gigil na gigil kasi ako sa isiping hindi raw niya natanggap ang pera bilang kumpirmasyon na buntis na ako. At tama nga ang sabi nila, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya pangako ko sa sarili ko noon, hindi na ako papayag na may tao pang manloko sa akin. Agad ako lumabas pagkatapos kong mag-impake at habang pababa ako ng hagdan, sinundan ako ng masamang tingin ng peke kong ina. May hawak siyang cellphone at sa palagay ko noon, nakatanggap siya ng tawag mula sa papa ko. Ang hirap magbunyag ng sikreto, di ba? Hindi ka kasi maingat. Alam mo naman na kapag may butas yung puwet ng baso at nilagyan mo ng tubig, tatagos pa rin ang sikreto, di ba? Kaya salamat talaga doon sa baklang kaibigan nyo eh. Dahil natuklasan ko yung katotohanan dahil sa kanya. At itong sitwasyon ko, akala mo mahihirapan ako? Pues hindi. Dahil ipapakita ko sa'yo kung paano ako aahon sa akala mo kalbaryo ko. Oh, sige, lumayas ka. Kasi sa kabila ng kasalanan ko sa papa mo, magagalit pa rin siya sa'yo. Yun ay kung hindi niya malalaman na ikaw ang may kagagawan lahat nito. Iniwan ko siyang nagtitimpi sa galit. Nilagay ko kasi siya sa sitwasyon na wala siyang magagawa, kahit gusto pa niya akong saktan. Pagkalabas ko sa mansyon na nilaan ng papa ko para sa amin, sumunod pa siya na para bang gusto niya akong pigilan. Hindi niya rin kasi ako masasaktan dahil kung oo, dapat noon pa ay ginawa na niya. Dinadaan na lang niya ako sa pagiging kunwaring istriktang ina. Pero ang totoo, sinasadya niya yon para mahirapan ako. Manong, halika na po, tara na. Robert! Robert! Huwag mo ka siyang ihatid. Hayaan mo nga yung mag-isa. Tingnan na lang natin kung marunong mag-commute yan. Sus! O edi sige. Para naman takot akong maglakad sa gilid ng kalsada. Di mas mabuti nga yan para makita nilang pinalayas mo ko dito. Para naman sa ganun, pag uwi ng papa ko dito, may mga kaibigan siya magsusumbong sa kanya sa mga ginagawa mo. Huwag mo na pala akong ihatid, Manong. Maglalakad na lang ako hanggang gate ng subdivision. Matapang akong tumalikod noon. Hinabol pa ako ng katulong namin para tulungan sa bagahe ko. Pero sinisinghalan siya ng peke kong ina. Pero bingi si Manang Suteng sa mga banta niya at mas pinili nitong ihatid ako. Ang rason kasi niya, aalis din naman daw siya dahil aalis na ako. Ayaw niya raw kasing manilbihan sa bahay na si Mama Ray ang amo niya. Matapobre daw kasi. Kahit ako din naman ang nasa lugar niya, hindi naman kailangang magtiyaga sa isang amo kung alam mong nahihirapan ka. Lalo na kung meron namang iba na kayang tanggapin ka. Ay, salamat. Grabe, ang hirap pala ng ganitong buhay. Ilang beses akong naligaw eh. Teka, saan nga pala ako bibili ng ticket dito? Anong address pa itong binigay sa akin?
First time kasi yon sa tanang buhay ko kaya hindi ko talaga alam kung anong unang gagawin. Ginamitan ko na lang yon ng obserbasyon at pagbabasa hanggang sa nakita ko ang pangalan ng probinsya na pupuntahan ko. Pagkatapos kong makakuha ng tiket, agad akong pumunta sa 7-Eleven para makabili ng pagkain. Siguro mga 1 oras pa ang paghihintay ko nang dumating ang bus na sasakyan ko. Bumili lang ako ng mababaon at saka pumasok na rin doon. Saktong pagkaupo ko naman, may tumawag sa phone ko. Number ni Dustin yon. Kahit kasi hindi yun nakasave sa pangalan niya, alam ko pa rin na sa kanya yon. Hindi ko sinagot nung una pero paulit-ulit niya kasing ginagawa at mukhang naiingayan na ang katabi ko, kaya sinagot ko na lang din. Oh, hello! Ano ba kailangan mo? Sheena, nasan ka? At bakit na naman ba? Eh, basta sabihin mo na lang sa akin kung nasan ka. Nasan ka ba? Nasa terminal ako ng Roro at pupunta ako ng probinsya. At saka kung pera na naman yung irereklamo mo sa akin, hindi ko na problema yon. Eh, hindi tungkol sa pera yung dahilan ng pagtawag ko sa'yo. Teka, kasi sa Roro, di ba? Papunta ka probinsya? Yung Roro na sinakyan mo, anong kulay nun? Oh, di Roro. Ano pa nga ba? Roro na kulay blue. Oh, napalis na. Babay na, matutulog kasi ako eh. Para mahaba-haba naman yung idlip ko bago ko makarating ng Batangas. Eh, bakit ka kasi nag-Roro, Sheena? Eh, pera ka naman, ba't hindi ka nag-aeroplano? Wala na slot para sa on-the-spot na biyahe. At saka, bakit ka ba tanong ng tanong? Tapos ka na sa mission mo, di ba? Wala ka na dapat pakialam sa akin. Ay, naku. Bakit pa ba kita kinakausap? Hindi ka naman importante sa akin. Papatayin ko na to, ha? Nagsasalita pa siya sa kabilang linya pero binaba ko na ang telepono. Siyempre kahit sabihing tatay siya ng magiging anak ko, wala pa rin naman kaming relasyon at may kasalanan siya sa akin. Siguro kahit sino naman, gagawin ang ginawa ko dahil nga naiinis ka at isa pa ay wala ka ring ideya sa kung ano ang mangyayari talaga. Tinulog ko lang noon ang init ng ulo lalo na't parang napapadalas na rin ang pagiging antukin ko. Pagdating naman sa Batangas, bumaba ang mga pasahero at sumunod naman ako. Tinandaan ko lang ang numero ng bus na yon. Naiwan ko lang ang maleta ko sa bus at ang dala ko lang noon, maliit na bag kung saan naroon ang mga kailangan ko. Ay, wala na bang dapat asikasuhin? Siguro naman wala kasi kung meron, dapat may guide dito. Ay, naku, makapasok na nga lang. Pero, bakit pupunta sila doon sa kabila? Ano bang meron? Ay, makasunod na nga lang. Ay, ano ba yan? Mga magbabanyo pala. Pumasok na lang ako sa loob at umupo ako mismo sa kung saan ang ibang pasahero. Napakakampante ko pa talaga noon. Hanggang sa narinig ko na ang ugong ng barko at umalingaw-ngaw na rin ang announcement na kailangan na raw maghanda ng mga pasahero. Handa naman ako at sumabay sa kanila tapos nang dumating ako sa barko, may mga tiket silang pinupunit. Ang buong akala ko tiket yun sa terminal na binili ko. Pero nang iabot ko na ito, biglang sinabi ng lalaki na tiket raw sa barko at makukuha raw yun sa loob. Pero dapat kanina pa raw kasi nga sa pagkakataong yun, sasampa na ang lahat at aalis na raw ang barko. Kakainis naman. Yung gamit ko nandun sa Roro eh. Ano yun? Hindi pwedeng madaliin yung pagkuha ng ticket sa barko. Pero yung payment ko nauna na. Kakainis naman yung patakaran na to. Miss? Ayos ka lang? Bakit pala hindi ka sumakay sa barko? Nakakainis nga eh. Sabi may attendance daw kanina at lahat daw ng may pangalan sa Blue Book makakakuha ng ticket sa barko. Bago lang kasi ako tapos nakatulog ako kanina kaya hindi ko alam na may dapat pa palang sulatan ng pangalan. Hindi ka ba ginising ng katabi mo? Hindi nga eh. At saka hindi naman siguro lahat ng pasahero kabisado yung kalakaran ng Roro, di ba? Eh bakit naman kasi walang guide? Grabe naman yan. Naku, first time mo pala. Sana ginising ka man lang nung katabi mo, no? Grabe naman yun, napakamakasarili naman nun. Kaya nga eh. Pero mas obligasyon naman ng konduktor yun. Imposible namang hindi niya ako makita eh meron naman akong upuan. Hindi naman ako nag-invisible sa loob ng bus eh. Eh nga pala, pasaan ka? At saka buntis ka ah. Pwede pa ba raw yan? Ayaw nga nilang pumayag eh. Ayaw magsakay ng barko kaya wala tuloy akong magagawa kundi bumalik na lang ng Maynila. Hala, di sayang naman yung pagod mo. Kaya nga eh, hanggang 5 buwan lang daw pwedeng sumakay eh.
Eh, itong tiyan ko, 7 buwan na kasi. Ha? 7 na pala, bakit ka pa babiyahe? Baka mamaya kung mapano ka pa niyan. Naku, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman eh. At saka, malusog naman to. Pero yun nga, wala naman akong magagawa kung ayaw nila akong pasakayin. Eh, nga pala, saka ba uuwi? Kasi kung ang isa lang naman tayo ng probinsya, sa'yo na lang tong ticket ko. Bayaran mo na lang para makauwi ako sa amin. Eh, pera ko kasi, sakto lang eh. Bawal pa naman mag-refund sa pamasahe. Ayaw talaga nilang ibigay. Oo nga eh, nire-refund ko nga yung akin pero ayaw talaga nila. Hindi na raw pwede yung... Kainis, daya nga eh. Eh, saka mo pala dapat? Buti na lang yung ticket niya noon ay sa papunta rin sa probinsya ang pupuntahan ko. Binili ko na lang yon at binigyan pa siya ng pera bukod sa bayad ko. Tinuro niya lang sa akin ang bus na sasakyan niya at hindi pa pala ito nakakaalis. Sinabi na lang namin sa driver na ganun nga. Ako na lang ang gagamit ng ticket at pumayag naman ito. Kaya dahil doon ay nakatuloy ako. Nang nasa barko na ako, binuksan ko ang cellphone ko at sunod-sunod na text ang pumasok dito. Hindi ko akalain na puro galing kay Dustin lahat ng yon. Ano ba pinagsasasabi ng lalaking to? Huwag ako sumakay sa Roro na Blue? Eh bakit naman? Marami namang tao na sumakay sa Roro na Blue. Tsaka ano naman eh, kulay lang naman yun. Ay, nakuhay na naman. Nakainis talaga to. Oh, hello! Ano na naman yun? Ay, salamat na kontak na rin kita. Ba't mo ba kasi pinapatay yung phone mo, ha? Grabe ka naman kung makareklamo. Bakit? Asawa ba kita? Doon naman talaga tayo pupunta kapag nakita kita eh. Umanda ka sa akin. Tsaka ano nga bang Roro yung sinakyan mo? Eh, bakit ba? Ano ba kasing meron sa Roro na Blue, ha? Eh, basta. Huwag ka sumakay sa bus na kahina-hinala. Roro na Blue din yan eh. Mga nagpapanggap lang yung mga yan. Nagpapanggap? Bakit ba? Mga ano ba sila? Iba ka kasi matsambahan mo yung mga Roro ng mga aswang eh. Ha? Aswang? Roro na Blue din yung sinakyan ko at hindi mga aswang yung kasama ko, no? Mga tao ang mga to. Kaya alam mo, tantanan mo muna ako kasi gusto kong matulog eh. Tsaka gusto kong kumain, alam mo ba yun? Kasi naglilihi ako. Kaya babay na at papakainin ko na tong anak ko. Pinatayan ko ulit siya ng tawag at napaisip ako sa mga sinabi niya. Kasi ako yung tipo ng taong madaling maniwala, kaya mabilis din akong mapraning. Napahawak tuloy ako sa dibdib ko habang palinga-linga sa paligid. Iniisip kung may aswang ba sa mga kasama ko. Pero ang totoo, hindi ko naman alam kung paano sila makikilala. Ay, kakainis naman. Eh, paano kung totoo nga yung sinasabi niya tungkol sa bus? At ako pa talaga yung natsyempohan. Pero, hindi naman siguro, di ba? Ay, naku Lord, sana naman po huwag niyo akong ilagay sa ganung sitwasyon. Eh, oo na po, sorry na po. Nabuntis ako sa maling paraan. Pero sana, hindi naman yun yung parusa ko. Duwag pa naman ako sa mga ganyan. Tapos ayan, mag-isa pa ako ngayon. Ay, ano ba naman yan? Sino naman ba to? Ay, yung papa ko pala. Sinagot ko naman ang tawag ng papa ko kaya napasabak na naman ako sa Englisyan. Nagtatanong siya kung saan raw ako at bakit raw ako sumama sa lalaki. Nangatwira naman akong wala akong kasamang lalaki at papunta ako sa probinsya ng totoo kong ina. At dahil doon, huminahon siya at hindi na nagalit. Sinabi na lang niya na gusto niyang makausap ang mama ko pagdating. Bilang patunay na doon talaga ako pupunta. Sinagot ko na lang din siya ng oo at saka siya na din ang tumapos sa tawag. Ano ka ngayon, Ranaya? Akala mo siguro kamumuhian ako ng sarili kong ama dahil sa mga pinaggagawa mo, no? Tabit ka lang at anak ako. Wala kang panalo sa akin. Makabili na nga lang muna ng makakain. Ay, naku, si Dustin na naman. Ano ba to? Feel na feel tumawag kasi tatay na raw siya. Eh, pero teka, may sinabi siya kanina eh. Totoo kaya yun? Na kapag nakita niya ako, pupunta na raw kami sa pagiging mag-asawa? Ay, ano ba yan? Ba't ba ako kinikilig? Ay, naku, Sheena. Kaya ka laging naiisahan eh. Dali-dali mong matunaw. Grabe ka talagang karupok. Maraming tao sa barko na yon. Kahit saan talaga ako lumingon. Sa lugar na yon, hindi ko pa namukhaan ang mga kasama ko sa bus. Kaya para talaga akong naliligaw na tuta sa lagay kong yon.
Pero ganun pa rin, tuloy pa rin ang buhay. Bumili lang ako ng pagkain noon at pagdating ko sa bilihan roon, parang ang dami ko ng gusto. Ay, grabe, ang daming masarap. Ate, isa nga pong ganito. Tapos, dito rin po, at saka ito po, ayan. Sa drinks naman po, kuha rin ako dyan ha. Tapos, dun pa po sa isa. At saka, ate, kape rin po ha, at saka cup noodles. Yung isang bulalo, at saka isang bok choy. At saka po yung seafoods na rin. At saka, pakilagyan na lang po lahat ng mainit na tubig ha. Tapos, dito po sa chocolates, kukuha din ako ha. Salamat po. Ayos ka lang ba, miss? Malalagyan mo lahat ng tubig yung noodles. Tapos kakainin mo na isang kainan lang. Tapos may kasama pang kape. Oo naman, bakit? May problema ka doon, kuya? Wala naman. Nakapagtataka lang. Ate, isa nga po akong alak ingkan. Ayan, salamat po ha. Itong bayad ko. O paano, miss? Mauna na ako ha. Daan-daan lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Pakailan mo ba kung marami akong binili? Sige na po, miss. Ito po pala yung bayad ko. Kainis yung lalaking yun. Nangingialam pa talaga ng mga binili ko. Kahit yung babae no na nagtitinda ay halatang nagtataka sa mga binili ko. Pero ako nun kasi hindi ko namamalaya na may nagiging kakaiba na sa akin. Parang ginagawa ko lang yun dahil pakiramdam ko normal lang. Hinatid lang ako ng lalaking kasamang nagtitinda at dinala ko sa isang malapad at bilog na lamesa. Siya na rin ang naglatag ng mga pagkain na yon. Kuya, salamat po Ay, grabe, sa sarap nito. Tikman ko nga tong... Ano ba to? Tinapay ba to? Sarap nito Wow, gusto ko talaga to. Ito pa. Ay. Wow, ang sarap nito. Ay, nako na lang talaga. Miss, dito ako Tsaka dahan-dahan ka, baka mabulunan ka. Hindi normal yung katakawan mo. Oh, ikaw na naman? Huwag mo nga istorbohin yung pagkain ko. Ganado pa naman ako dito. Kung gusto mo kumain, ayan kunin mo na lang yung isa. Ayoko. Mamaya, panahikap ako niyan Iubusin mo na lang kung ganado ka, pero daan-daan lang sa paglunok at huwag laging ganyan. Noodles yan Wala yung sustansya. Minsan lang naman At saka, hindi ko nga alam kung bakit ako matakaw Hindi mo alam? Ako alam ko, tapos ikaw hindi. Ito miss sasabihin ko lang to sa'yo. Yung ginagawa mo, ugali yan ng buntis. Nako, mukha ka pa naman dalaga tapos ganyan ka umakto. Ha? Gawain ito ng buntis? Ay, oo nga Hindi kaya naglilihin ako? Bakit? Buntis ka nga ba? Oo lagpas isang buwan na siguro. Alam mo rin naman pala Akala ko hindi Pero bakit hindi mo kasama yung tatay niya kung buntis ka nga? Hayaan mo na siya. Utak matching yan Pera lang yung mahalaga sa kanya. Ganon? Pero ayun may tumatawag sa'yo. Sagutin mo. Ay nako, ikaw na naman Dustin ka? Oh, hello. Bakit ba? Kumakain ako Kapag kasi tumatawag ako, sagutin mo kaagad. Baka mamaya matsambahan mo yung roro na sinasabi ko, di ba? Alam mo, ikaw huwag mo akong tinatakot. Porkit alam mo madali akong maniwala, ginaganyan mo na ako. Napakasama talaga ng ugali mo. Wala na nga akong kasama, tinatakot mo pa ako. Alam mo, nakakainis ka talaga, sobra. Yun na nga Mag-isa ka na nga lang. At totoo tong sinasabi ko, kaya pa niyan tawag ko sa'yo. Gusto ko mag-ingat ka dahil buntis ka, Sheena. Madali ka lang lapitan ng mga yan. Ano ba naman yan, Dustin? Lumipat pa naman ako ng Roro kasi iniwan ako ng nauna. Ano ba palatandaan ng Roro na yan? Sabihin mo na kasi agad para alam ko na. Paiba-iba ng mga palatandaan niya mga yan Madalas kumukuha yan ng mga first-timer na pasahero. Sinasabi nila na last lap na lang daw. Tapos yung pagkuha ng ticket nun, wala sa ticketing area. Ano? Imposible naman makalusot yun. Walang imposible sa mga asong, Sheena. Lalo na kung yung mga asong na to, suportado ng kulto. Kaya nilang gawing swabe yung pagkuha ng pasahero. Minsan isa, 2 o 3 pasahero ang kinukuha nila. Tapos ang lahat ng nasa loob nun, mga asong na. Yung bus na masasakyan mo papaloob ng Roro na yon, kulay asul din yon. Basta, pati yung driver, aswang yan, Sheena. Hindi yan halata ng kahit na sino kasi kaya nilang manipulahin ng paningin ng mga tao. At kung mapapansin mo, walang pakialam yung mga porter doon. Ibig sabihin ang mga porter na yan, kontrolado na. Kasi kapag tinanong sila sa bus na yan, hindi na nila maalala.
walang pasaherong makakapansin dyan. Dahil bawat isa, sariling biyahe lang iniisip nila. Kaya ikaw, dapat sinagot mo na yung tawag ko kanina pa. Pero saan ka ba bumili ng ticket kanina? Kapag nagbebenta ng ticket sa labas ng ticketing booth, yun yung basta mga aswang. Pero bumili naman ako ng ticket sa ticketing booth naman eh. Ah, talaga? Oo nga. Ay, mabuti naman. Pero nga kasi, lumipat nga ako ng bus. Oh, bakit ka lumipat ng bus? Kasi nga, nakakainis. Alam mo ba yun? Walang nag-guide sa akin. Pagkatapos ko kumuha ng ticket sa ticketing booth, hindi ko naman alam na may attendance pala sa loob ng bus. Hindi ko nalagay yung pangalan ko kasi nakatulog ako. Ano? Hindi ka ginising ng konduktor? Ay naku, hindi nga eh. Kahit nga yung katabi ko, hindi man lang ako ginising. Kakainis talaga. Kaya yun, wala akong ticket ng barko na sasakyan sana ng bus. Tapos may buntis doon, mga 7 months na yata yung tiyan niya. Bumiyahe pa din siya pero hindi siya pinasakay ng barko kasi bawal daw. Kaya yun, sabi niya, bilhin ko na lang daw yung ticket niya para makatuloy ako. Binili ko naman. Pero hindi ko lang alam kung sa ticketing booth ba talaga siya kumuha ng ticket para sa Roro. Yan ang nga ba yung sinasabi ko eh. Paano kung hindi? Ano nga bang gagawin ko? At saka paano kung yun na nga yun? Hindi talaga ako sasakay, no? Ano ba kasing palatandaan? Sabi mo, nag-iiba-iba ng bus number. Paano ko naman malalaman kung alin talaga yun? Bigyan mo naman kasi ako ng idea kasi wala talaga akong alam dito. Ay, nako. Yung palatandaan nasa loob pa eh. Sa bawat likuran na upuan, may nakabaliktad na krus na pula. Ha? Krus na pula tapos baliktad? Oo, yun nga. Kapag yung bus na yan nakita mong ganun, bumaba ka na ha. Lumabas ka hanggat hindi pa nakakaalis. Hindi ka pipigilan naman yan kapag maraming tao. Oo, sige. Ganun na yung gagawin ko. Para na akong nawala ng ganang kumain noon. Nakatitig lang sa akin ang lalaking nag-iinom sa harap ko. At saka ako kinantsawan dahil hindi ko na magawang kainin ang mga binili ko. Ano naman ngayon kung hindi ko makain? Maraming gustong kumain pa nito, no? Hindi ko pa naman nagagalaw yung iba eh. Anong gagawin mo dyan? Pamimigay mo? Nako, good luck sa kanila. Tulog yung mga yan. Hapon na rin naman at saka malapit na yung oras ng tulog. At tulad nga ng sabi ko, marami talagang gustong kumain ito, no? Diyan ka na nga. Psst, bata, gusto mo nito? Halika dito, masarap to. Ikaw rin bata, oh. Sayang naman tong isa eh. Tinatawanan lang ako ng lalaking yon. Nililingon ko lang siya at iniirap-irapan. Marami namang batang natuwa sa mga bigay. Nagbigay rin ako sa mga matatanda, lalo na yung halos hirap ng lumakad. Nang maibigay ko ang lahat ng yon, binalikan ko ang tinirang pagkain ko sa lamesa. Umalis pala ang lalaki at tila sabay lang kaming bumalik. Ito dapat kasi yung kinakain mo. Kit mo naman, no? Mahaba na may baang prutas. Pero sigurado akong walang lason yan, ha? Makamama naman to. 30 pa lang ako, no? Sa tingin mo, ayaw kong pumatay ng tao para sabihin mo may lason yan? Kung ayaw mo, edi wag. Ito naman, pahingi na ako. Gusto ko yung orange eh. Ayoko nga. Ano ko talaga nakunan? Mumultuhin ka nitong anak ko. Sige na, pahingi na ako. Ito. Tsaka ako eh. Yung kausap mo kanina sa telepono, yun ba yung tatay niyan? Oo. Nagtatanong lang kung nasa na ako. Salamat dito, ha. Sige. Pati ito. Sa'yo na to. Yun na rin ang kinain ko hanggang sa gumabi. At nasa kalagitnaan na ng laot ang barkong sinasakyan ko. Buti na lang may kumot na pwedeng rentahan, kaya nagparenta na ako. Pinayagan ko na rin ang sarili kong makatulog kahit sandali. Pero tila saglit lang yung idlip, kasi bigla akong nagising nang may kumalabit sa noo ko. Paglingon ko sa paligid, halos lahat ng pasahero ay tulog at wala namang kahit sinong gising malapit sa akin. Ay, sino ba yung kumalabit sa noo ko? Kainis naman yun. Pero wala namang tao ah. Ay, naku, baka na naginip lang ako. Bumalik na lang ako sa pagtulog. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatulog dahil hindi ko naman na-check ang oras nung una akong nagising.
Basta naalimpungatan na lang ako nang marinig ko yung ugong ng barko. Senyales na dadaong na ito. Papungas-pungas pa akong bumangon at inayos ang mga dala ko. Nang tingnan ko ang oras, 3:00 pa lang pala ng madaling araw. Ay, naku, ano ba to? Ang dilim-dilim pa tapos hindi pa ako sigurado kung ligtas ba yung bus na sasakyan ko o hindi. Ay, ano ba naman to? Ano gagawin ko nito? Paano kung pagpasok ko palang biglang magsara? Ay, naku Lord, tulungan niyo po ako. Promise pagkatapos po nito magpapakabait na talaga ako. Hayaan niyo na lang po muna kung makarating sa mama ko. O kung hindi man, pahintulutan niyo po muna akong mailabas yung bata. Tapos tsaka niyo na lang po ako parusahan. Wala na rin akong nagawa noon kundi bumaba ng barko. Tiningnan ko agad ang number ng bus na dapat kong sakyan. Tapos hinanap kung nasa na ito. Nang makita ko na, nag-aalangan pa akong lumapit. Pero sa sitwasyon na yun ay wala na talaga akong choice. Kailangan kong sumakay. Dahil kung hindi ay maiiwan ako. Sa ganong oras ng gabi ay wala na rin namang ibang masasakyan. Humugot na lang ako ng malalim na hininga at agad kong tiningnan ang likod ng upuang nasa unahan. Habang ginagawa ko yon, may isang babaeng nakatingin sa akin. Nakaupo siya habang ako naman ay nakatayo. Kaya medyo mataray ang dating ng tingin niya. At nang makita ko na ang likod ng upuan, nandun nga yung senyales. Isang pulang krus na nakabaliktad. Naku, Diyos ko po, ito nga yun. Naku, hindi ako pwedeng sumakay dito. Manong! Manong, padaan po! Teka lang po! Bababa po ako, pasensya na! Manong! Manong, sabi ko, bababa po ako! Makikidaan po! Ay, Diyos ko po. Yun nga yung bus na yun. Naku, saan naman ako sasakay? Hindi naman ako pwedeng maiwan dito kasi baka hindi sila aalis. Sandali lang, Iha. Ay, Diyos ko po. Manong, bakit po? Nakita kitang galing kasi sa bus na yan. Mabuti na lang bumaba ka ulit. Dahil hindi ligtas doon. Halika doon sa amin para makauwi ka na sa inyo. Oh? Kung hindi ka alis dito, hindi rin na naalis. Kaya mas maiging daw ka na sa bus namin. Nakita ka kasi ng driver ng bus na sinasakyan namin. At alam niya ang tungkol sa bus na yan. Kung nakikita mo, may krus na pula at baliktad yun sa likod ng mga upuan. Ibig sabihin, bus ng mga demonyo ang bus na yan. Kaya para ligtas ka, doon ka na lang sa bus namin. Oo po. Maraming salamat po. Sumama na lang ako sa matanda. Nagtiwala ako dahil nakita ko na ang pruweba. Yun nga ang bus na sinasabi ni Dustin. Kaya kung sa kanya ako makakahanap ng tulong para makaalis sa lugar na yon, hindi na ako magdadalawang isip pa. Sumama na ako. Pagpasok namin sa loob ng bus, may 3 bakanteng upuan akong nakita. Sige na. Diyan ka na malapit sa bintana para malaya ka makasilip sa labas. Maraming salamat po. Mangiting. Mabuti po, nakuha nyo na yan. Kawawa yan doon kung hindi siya nakababa. Kaya nga mabuti na lang naisipan niyang bumaba. Kasi po, tinawagan ako ng kaibigan ko Huwag ko raw sakyan yung bus na may sign na pulang cross na nakabaliktad. Ano Mangiping? Larga na po ba tayo? Sige. Tara na. Magkakilala na ho kayo? Kanina. Kasi nga, nabuksan yung topic ko tungkol dun sa bus tsaka roran ng mga aswang ang sakay. Nagkausap kami. Na alam niyo na agad ang pangalan ng isa't isa? Kasi po, kung nagkukwentuhan lang kayo sa bus, parang ang hirap naman pong i-imagine na bigla niyong naisingit yung pagpapakilala. Tapos nagpatuloy lang ulit kayo sa kwento. Parang ang awkward po kasing pakinggan Ikaw naman talaga, Ining, ganun talaga. Kapag may bago kang kausap, pwede rin minsan magpakilala. Dahil sa pagkakaintindi ko kapag seryoso o tense ng usapan, parang hindi mo na maiisipang magpakilala pa agad. Minsan nga kahit buong araw mo katabi sa upuan, pagdating ng babaan hindi mo pa rin alam ang pangalan niya. Pero sa sitwasyon na yon, parang lahat ng nasa loob ng bus magkakakilala. Hindi lang kasi yung driver ang tumatawag sa kanya na Mang-Iping, pati ibang pasahero. Tapos habang unti-unti nang nagsasara ang pintuan ng bus, bigla itong pinigilan ng kung sino at mabilis na pumasok. Nagulat ang karamihan ng pasahero at halatang nataranta.
At yung lalaking nakausap ko kanina ay umakyat na rin. Diretso siyang tumungo kung saan ako nakaupo. Manong, ako na kung tatabi dyan. Pero dito na ako nakaupo At saka isa pa, may alak ka. Bawal yan sa mga buntis. Alam niyo po na buntis ako? Tayo na sabi. Isa, kung hindi ka patatayo, masasaktan ka talaga. Dalawa. Tayo na, tayo na. Ay nako, animal ka talaga. Tumayo yung mama at agad namang umupo sa tabi ko yung lalaki. Napatingin sa kanya si Mang Ipeng at nang igala ko ang paningin ko sa paligid. Napansin kong parang lahat ng tao sa bus ay galit ang tingin sa lalaking yon. O ano, gusto yung pumalag? Sabihin niyo lang, madali naman ako kausap eh. Teka, ano ba kasi meron dito? Teka nga lang po, ihinto niyo po muna yung bus. Babaan na lang po ako. Hoy, ihinto niyo po yung bus. Kuya, ano ba kasi meron? Uy, relax ka lang dyan. Ay, ilan ba kasi yung bus na dapat kong iwasan? Diyos ko po naman, pero wala namang marka yung likod ng upuan basta't umupo ka lang na maayos dyan. Ako nang bahala sa'yo. Tumagaktak ang pawis ko noon. Binabalot na ako ng takot sa katawan. At tila yun pa yata ang bus na iniiwasan ko. At nalilito na ako kung ano talaga ang totoo. Pero kumilos ang lalaki noon sa tabi ko. Napansin ko siyang may parang kwintas na hawak at itinali niya ito sa bewang ko. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Shh! Kalma lang. Akong bahala sa'yo. Tapos isuot mo ito bilang proteksyon. Habang ginagawa niya yun ay meron pang tumayo para pigilan siya sa ginagawa niya. Mas natatakot ako noon dahil ang dami ng galit sa kanya. Pero ang nakakapagtaka lang kasi ay parang hindi nila pwedeng saktan ang lalaki. Oo, balik sa upuan. Sige lang, hayaan nyo lang siya. Sino ba gusto mag-drive? Ako na bahala sa lalaking yan. Ang yabang kumalma ka lang dyan. Magmaneho ka lang. Mamaya na kung hindi masyado marami ang bahay. Diyos ko, tama ba ako? Ito talaga yung bus na yun? Oh, eto. Tignan mo tong likuran na upuan sa unahan. Nangilawan ko yon gamit ang cellphone. Sunod-sunod agad ang malalakas na kabog ng dibdib ko. Parang sumikip ang dibdib ko at hindi ko na napigilang mapahikbi. Napatakip na lang ako ng bibig at tahimik na umiyak. Bigla namang tumunog ang cellphone ng mama at sinagot niya rin kung sino man ang tumawag. Oh, hello. Opo, ayos na ho. Ako na ho bala. Marami salamat po pala Oo, sige ho. Bye-bye po. Ang galing Nakahanap ka ba ng dealer? Wala ka na pakialam, Loy. Diskarte namin ito. At sa tingin mo, may isahan mo kami na talaga sumakay ka pa sa bus namin. Hindi mo ba naisip na malaki pagkakamali yan? Sa tingin mo, Mang Ipeng, ano kaya ang kaya kong gawin dito sa loob ng bus nyo? Pansin ko kasi bawat isa sa inyo, takot kumilos Pero tama yan. Mag-ingat kayo sa bawat galaw nyo. Dahil baka meron nga talaga ako inanda, di ba? Abay, ang yabang talaga ng walang yan na to Sa tingin mo ba natatakot kami, Oh, sa tingin mo, Arbak, bakit kayo hindi pumapalag dyan? Bakit hanggang salita ka lang? Alam mo, Roy, kung ako sa'yo, hayaan nyo na lang sabi niyang babaeng yan. Bayad na yan Kung sino man yung tao nagbenta sa kanya sa inyo, wala siyang karapatan na gawin yun. Kaya kung ako sa inyo, ibaba nyo na lang kami sa susunod na bayan. Diyos ko, sino nagbenta sa akin? Si Rayana na naman ba? At paano siya magkakaroon ng connection sa inyo? Sabihin na lang natin na hindi mo kilalang lubos kung sino man yung Rayana na yan. May lihim na tinatago siya na hindi mo alam. Pinagkakatiwalaan mo ba yung taong yon? Siya yung walang yung nagpanggap na tunay kong ina. Tapos natuklasan ko, tinrider pala niya yung mga magulang ko nang dahil lang sa pera. Pero mas hindi ko akalain na sumobra na pala talaga yung pagkahalang ng bituka niya. Hello? Sheena? Dustin! Dustin, tulungan mo ako! Oh, Sheena? Bakit? Nasaan ka na? Nasakyan ko yung bus, Dustin! Hindi ko alam yung gagawin ko!
Mga kasama, patigilin niya sa pagtawag niya! Sheena, kumalma ka lang ha. May magliligtas sa iyo dyan. Kaya kumalma ka lang. May kinausap na ako at makikita mo siya. Sa kanya ka sumama. Pero, teka sandali. Tumakbo na ba yung bus? Paano ka nakakatawag? Ano? May kinausap ka? Sinabing patigilin mo yan! Akin na yung cellphone! Anak na, kahit anong mangyari, huwag mo ibibigay yung cellphone, Sheena. Dustin, kumalma ka lang dyan dahil walang kukunin sa kanya. At kayo, bakit? Natatakot ba kayo isumbong ko kayo sa polis? Akala ko ba hindi naniniwala sa inyo yung mga yon? Sheena, narinig ko yung boses ni Kuya Roy dyan. Kasama ko pa si siya. Siya na ba to? Sinabi ng akin na yung cellphone na yan eh! Akin na! Kung ayaw mo makita ng hindi kaya-aya! Hoy, mag-isip-isip ka muna maigi bago ka magpatapang dyan ha! Sheena, mabigay nga kay Kuya Roy yung cellphone. Kakausapin ko lang siya. Oo, sige. Kuya, kakausapin ka raw po. Halos wala na ako sa sarili nang masabi ko yon. Nanginginig ang kamay kong inabot ang cellphone sa katabi ko. Kinausap niya si Dustin, habang si Mang Epeng ay nanggagalaiti na sa galit. At yung ibang pasahero mukhang handa nang magwala. Mapigilan lang ang lalaking katabi ko sa ginagawa niya. Walang tigil ang pag-agos ng mukha ko, pati ang panginginig ng buong katawan ko. Kasi kapag natatakot ako, lahat ng parte ng katawan ko ay naaapektuhan. Pakiramdam ko noon, ako na ang pinakamalas na tao sa mundo. Sino kasing mag-aakalang hahantong ako sa ganitong sitwasyon? Pero kahit ganito, pinanghahawakan ko pa rin ang sinabi ni Dustin na may taong magliligtas sa akin at siya na nga yung taong nasa tabi ko ngayon. Kung kanina ay kalugpa ko habang kausap siya, ngayon ay hindi ko na alam kung paano siya kakausapin sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Handa naman ako sa lahat ng mangyayari. At saka nakasunod na. Ayos yan. Maganda yan. Salamat sa backup ha. Ay, nako. Oh, miss. Ito na cellphone mo. At saka relax ka lang. Dahil hindi maganda sa bata yung takot. Pero ayoko ng ganito. Gusto ko na lang mamamaha. Basta't mag-relax ka lang at magtiwala ka sa akin. Hayop talaga itong lalaking to, Arbak. Tignan mo nga sa likod kung may nakasunod. Mang Ipeng, meron po. Grabe, ang bilis yan ah. Mang Ipeng, katayin na lang natin yung mga yan dito mismo sa loob. Yan yung gusto ko. Yung pumapalag. Sa bawat salitang lumalabas talaga sa mga bibig nila, matinding takot naman ang nararamdaman ko. Napayakap lang talaga ako sa maliit na bag na dala ko. Pero sa kabila ng takot na yon, nagtataka ako sa kung paano nakakakuha ng koneksyon si Dustin sa mga taong tulad ng katabi ko. Pakiramdam ko kasi parang ang bilis niyang makakuha ng rescue. Maya-maya pa, sa bandang bintana ko ay may malakas na busina ng sasakyan na umaalingaw-ngaw. Maliit na truck yun at may mga taong karga. Tapos pinagbabantaan ng mga ito ang driver ng bus. Tumakbo ng mabilis ang bus at ang lalaki sa tabi ko ay kampante lang na nakaupo. Isuko niyo na to, Mang Ipeng. Huwag nang pumalag. Alalahanin niyo, nandito ako sa loob, ha? Mang Ipeng, paano yung binayad mo dyan? Ganun na lang yun. Eh, balikan niyo na lang kasi yung taong kumuha ng pera niyo. Makatawid naman kayo ng dagat, di ba? At saka kung ako sa inyo, ihinto niyo na lang itong bus. At hayaan niyo na lang kami lumabas. Habay buwisit na to ah. At sino inuto mo? Sus, kayong bahala, ha? Kung kaya niyo lang na maintayin tong hawak ko, bakit hindi, di ba? Punyemas. Kung magpapatuloy pa kayo, mauubos kayo lahat dito sa bus. Pero kung uminto kayo, may tsansa pa kayo lumaban. Kaya ano, ihinto kayo, maubos kayo dito. Paano pa kaya kung pumalag yung mga nasa labas? Sige, Arbak, ihinto mo na. Ano? Pero, paano yung binayad natin? Sumunod ka na lang sa akin. Ihinto mo na lang. Bilisan mo! Napasinghap ako nang biglang huminto ang bus. Nagtayuan ang mga aswang na tila gigil na gigil na sa kasama ko. Nagdulot naman yun sa akin ng matinding takot. Tumayo lang ang lalaki at hinawakan niya ang kamay ko. Tapos kabadong napagala ang paningin ko sa ibang pasahero. At halos lahat sila ay namumula ang mga mata. Nakabukas kasi ang ilaw ng bus, kaya makikita ko ang ekspresyon ng mga mukha nila. Oh, tara na. Huwag ka na matakot.
Isang pagpapakamatay ang gagawin nila kapag may isang nanakit sa'yo. Kaya dito ko sa unahan ko at aalalayan kita pababa. Pero baka kung anuhin ako ng mga yan, natatakot ako. Relax ka lang. Nakikita mo itong hawak ko. Kapag binuksan ko to, mamamatay silang lahat. Kaya kailangan mo na nilang tiisin yung gutom nila sa ngayon. Kaysa naman lahat sila dito mamatay, di ba? Nanginginig noon ang mga tuhod ko. Nagbukas na rin noon ang pintuan sa bus at may 2 lalaki ang nasa bungad nito. Bago ako bumaba ay kabado muna akong tumingin sa mama at nag-iwan ng salita. Sabihin mo to sa amo mong yan, ha? Itong lahat ng ginawa niya sa akin, ibabalik ko sa kanya. Kung magkikita pa ulit kayo, gaano ka makasigurado na kaya kang protektahan ng mga yan? Tinabunan ko na lang siya ng masamang tingin lalo na't marahan na akong itinutulak ng lalaki. Habang yung nasa may pintuan naman ay inaabot ako. Kaya bumaba na lang ako at sumunod sa akin yung lalaking nasa likod ko. Nang makababa kami, tuloy-tuloy ang lakad ng taong umaalalay sa akin. Yung isa naman, yung nagpaiwan, parang may iniwang nakakaasar na salita pa bago kami tuluyang lumayo. Pinasakay ako sa isang maliit na truck sa unahan. At pagkapasok ko, biglang nagsilabasan ang mga tao mula sa bus. Yung lalaking kasama ko ay daling-daling sumakay at umupo sa tabi ko, habang yung iba niyang kasama ay sumampa sa likuran. Doon ako tuluyang binalot ng matinding takot dahil kitang-kita ko kung paanong halos sabay-sabay na nagbago ng anyo ang mga taong yon. Diyos ko, ano yung mga yan? Tsaka may nasa ilalim ng lupa. At yung iba, bakit naging ibon? Ano nang gagawin natin? Hoy, Bael! Larga na! Hindi ko na ito kaya. Yung mga ibon ang mahabol sa atin. Diyos ko, huwag naman pong ganito. Panay ang sigaw ko noon dahil lahat ng nakikita ko ay bagong-bago sa akin at labis na nakakatakot. Tinakpan na lang ng lalaki ang mga mata ko gamit ang isang palad niya. At ang tanging naririnig ko na lang noon ay ang takbo ng sasakyan. Mga pagaspas ng pakpak, mga boses ng lalaking tila naglalaban, at tunog ng lupa na parang may dumadaan sa ilalim nito. Hoy! Bilisan mo pa! Mas mabilis sila sa ilalim ng lupa! Diyos ko, ano ba yan? Umuuga pa yung sasakyan! Bael, sige ba? Nakaabot na nila yung gulong! Hoy! Kayo mga nandiyan sa likod! Pausukan niyo yung ilalim! Talagang ako lang ang sinigurado ng lalaking yun noon na protektahan. Hindi niya talaga inalis ang kamay niya sa mga mata ko. At ako naman ay napapakapit na lang sa katawan niya. Tila mahaba ang dibdib na bahagi ng daan na yon. Kaya mahaba rin ang sagupaan ng mga tao sa truck at mga aswang na sumusunod. Mahaba rin ang oras ng takot na nararamdaman ko. Hanggang sa nakarating na kami sa lugar na marami ng ilaw. At sa pagkakataong yon ay wala nang nakasunod. Wala na sila. Tana, hindi ka pwede may stress. Gusto ko lang naman puntahan yung mama ko eh. Gusto ko lang naman siyang makilala. Bakit pa kailangan pagdaanan ko to? Grabe na ba yung kasalanan ko kaya ganito? Sakit ang puson ko. Masakit yung puson mo? Oo, sakit. Yung baby ko. Ayoko may mangyaring masama sa baby ko. Bael, diretso na sa ospital, bilis! Kumalma ka lang ha. Stress lang yan. Sandali, ito palang tubig oh. Uminom ka muna. Sa ba itong nararamdaman ko? Nanginginig talaga yung mga tuhod ko. At saka nakakali talaga yung balakang ko. Hinimas-himas niya lang ang balikat ko noon at inalalayan na rin na makainom ng tubig. Sobrang takot na takot ako noon at ayoko talagang makunan. Kahit nabuo sa hindi magandang paraan ng batang yon, hindi niya deserve na mawala na lang ng ganon. Sa sitwasyon kong yun ay iyak lang at matakot ang kaya kong gawin. Yung kaligtasan ko ay inaasa ko na lang talaga sa iba. Kung sino man ang tumutulong sa akin, doon na lang ako kakapit. Siyempre tao lang ako at lumaki sa isang pangkaraniwang kapaligiran. Wala akong alam sa mga aswang na yan o kung ano-anong nilalang sa dilim na ang gusto lang ay manakit. Palaban ako kapag tao ang kaharap ko. Pero kung ganitong mga nilalang na hindi mo maipaliwanag, siyempre ano bang laban ko sa kanila? Tara. Ano, kaya bang maglakad? Hindi ko alam eh. Oh,
Dahan-dahan ha. Oo. Mahulog ka. Ano nangyari? Hindi ako makatayo. Bakit hindi ako makatayo? Akala mo lang yan dahil sa takot. Nanginginig yung buong katawan mo. Kaya halika na. Bubuhatin na lang kita. Mas lalo akong natakot noon. Akala ko talaga malulumpo na ako. Grabe ang epekto ng nangyari. Dahil umabot ako sa puntong halos hindi ko na mabuhat ang sarili kong katawan. Pagdating sa ospital, agad ako sinuri ng doktor. Hindi ako tumigil sa pag-iyak at kung kani-kanino na lang ako kumakapit at humihingi ng awa. Para na akong batang nagmamakaawang magkaroon ng magulang. Ang hirap talaga ng kalagayan ko at wala akong mapagkunan ng lakas. Sa lugar na yon ay wala akong pamilya, wala rin akong kaibigan. Lahat ng tao roon ay pawang mga bagong mukha para sa akin. Kahit pa yung lalaking nagligtas sa akin, hindi ko pa rin siya tunay na kilala. Yung sabi ng doktor, shock lang daw yan. Tsaka pansamantala. Tsaka babalikin mamaya. Kailangan mo lang daw mag-relax. At tsaka yung cramps na nararamdaman mo, stress daw yan. Pero ayos lang daw ba yung baby ko? Baka mamaya hindi na makapit to eh. At ayokong mawala to. Tulad ng sabi ng doktor sa akin, stress lang yan. Okay naman daw yung anak mo. At mas magiging okay kung magpapahinga ka. Sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay sa'yo dito. Oo nga pala, si Dustin nasa biyahe na pauwi. Gumaan kahit papano ang nararamdaman ko nang marinig yon. Wala naman kaming malalim na relasyon ni Dustin. Pero sa sitwasyon ko ay kailangan ko talaga siya. Tulad ng sabi niya ay pinagbigyan ko ang sarili kong magpahinga. At nang magising ako ulit, nakarinig ako ng parang kaluskos ng plastic. Akma ako kikilos pero napaigik ako nang maramdaman ng sakit sa kamay ko. At saka ko lang napagtanto ang mga napagdaanan namin noon. Aray ko. Oh, gising ka na pala. Tama-tama, mainit itong binili kong tinolang manok. Gusto mo na bang kumain? Nakakahiya naman sa'yo. Hindi mo naman ako kilala pero inaalagaan mo ko. Kuya naman ako ni Dustin eh. Roy yung pangalan ko. At di ba nga sa kanya yung anak mo? Hindi ibig sabihin may rason ako alagaan ka. Dahil pamangkin ko yan. Kuya ka ni Dustin? Oh, bakit parang gulat na gulat ka dyan? Imposible bang maging kuya niya ako? Hindi naman. Ano lang kasi, ano ba yun? Coincidence lang na nagtagpo tayo sa barko? Tapos tinulungan mo ko sa mga aswang na yon? Trabaho kasi ng grupo namin yung tapusin yung mga aswang na yon. Kaya kahit sa tawid dagat, sinusundan ko talaga sila. Tumawag lang sa akin yung kapatid ko. Tapos, binigay niya yung litrato mo sa akin. Akala ko nga makakasabay kita dun sa unang barko eh. Pero hindi ko na makakalain na mapupunta ka sa barko kung saan nakasakay yung bus na yon. At saka nga pala, nasabi rin sa akin ni Justin yung dahilan. Nakakainis nga eh. Yung mga gamit ko nandun pa. Pero saan ko pala makukuha yun? Nasa cellphone mo. Tignan mo kung merong text. Ito pala yung bag mo. Tiningnan ko na lang sa loob ng bag ko ang cellphone ko. At doon nga ay merong text na i-clean na lang daw sa terminal ang bag ko. Pinakita ko naman yun sa kanya at ang sabi naman niya ay ipapakuha na lang daw yon. Ibigay ko lang ang ticket ng unang bus ko. Mga bandang 3:00 ng hapon ay nakabalik sa akin ang bag ko. Yun din ang oras ng labas ko at katulad sa inaasahan, sa bahay nila ako dinala. Oh, ito yung kwarto ni Dustin. Tsaka dito ka magpapahinga. Bukas ng umaga parating na rin yon. Simunod lang din naman siya eh. At saka yung tungkol sa pagpunta mo sa inyo, kayong dalawa na lang mag-uusap doon. Tsaka nga pala, may CR tong kwarto niya ha. Kumuha ka na lang ng tuwalya niyo dyan. At gamitin mo kung gusto mo maligo. At saka kung may kailangan ka, nasa kusina lang ako. Salamat kuya. Wala yan no. O sige na, lalabas na ako. Magpahinga ka na dyan ha. Tsaka huwag kang iiyak. Tama na yon dahil masyado ka ng stress. Pagkalabas niya ng kwarto, naiwan na akong mag-isa sa loob. Sinara ko na lang ang pinto at dahan-dahang iginala ang paningin sa paligid. 2 palapag ang bahay nila. Sementado at sapat lang ang laki ng kwarto. Habang tumitingin-tingin naman ako ay napansin ko ang isang picture frame sa ibabaw ng drawer.
Nilapitan ko ito para tingnan. At doon ko nakita ang larawan ng isang magandang babae. Kamukha siya ng nasa litrato na ipinadala sa akin ng kaibigan ko. Ito siguro yung girlfriend niya. Ilang taon na kaya sila? Ay, nako, nakaka-overthink ka. Mukhang mahal na mahal pa naman nila yung isa't isa. Ay, paano kaya kung maging asawa ko nga siya, tapos kapag nakita niya naman tong ex niya, mahal pa rin niya. Ay, nako, siguradong ako na naman yung kawawa. Ay, tama na nga. Kung anong resulta nitong ugnayan namin, hindi ako magpapakasal sa kanya. Sigurado namang hindi ako mamahalin ng lalaking yun eh. Humugot na lang ako ng malalim na hininga, na para bang may kirot akong nararamdaman. Binalik ko lang sa tamang pwesto ang picture frame na yon at inayos na lang ang sarili. Matamlay ang pakiramdam ko kaya matapos kong ayusin ang sarili ko at nakapagbihis na rin ako. Humiga na lang ako sa higaan. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako, kaya paggising ko ay gabi na naman. Hello. Oh, kumusta ka na? Mukhang bagong gising ka. Naistorbo ko ba yung tulog mo? Ay, kakagising ko nga lang eh. Gabi na pala? Nasa barko na pala ako. Maya-maya mawawalan na ako ng signal At saka kapag may kailangan ka, sabihan mo lang si Kuya Roy. Oo, sige. Salamat. Parang ang lamig mo naman. Bakit? Alam ko naman na maging sweet ako sa'yo. Bakit naman hindi? Hindi ka ba na-excite na dadating ako? Excited? Mukha mo, stressed ako no, hindi ako excited. Babay na nga. Pinatayan ko na naman siya ng telepono at nilapag lang ito. Hindi pa rin ako bumangon noon dahil tamad na tamad ang katawan ko. Kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong matulog. Nakaidlip ako ulit at alas 8 ng gabi. Kumain ako ng hapunan. Kasabayan ko na sila Kuya Roy at ang mga pinakilala niya sa akin na mga pinsa niya. Ayon pa sa kanya ay doon raw natutulog ang mga yon. Tapos puro pa sila lalaki. Napaisip na naman tuloy ako. Kung halimbawa ang mga masasama silang tao, delikado talaga ako. Akalain mong 11 silang lahat puro lalaki. Tapos mag-isa lang akong babae sa bahay na yon. Bali, yung lolo kasi namin, albularyo yun. Tapos kami naman mga manunugis. Yung mga pinsan ko na mga yan. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo Baka kasi pag-iising mo bukas sa umaga, magulat ka. Kung saan sa ang sulok kasi ng bahay ang mga yan natutulog Wala kayong mga magulang? Kami ni Dustin, namatay yung tatay namin. Pero yung nanay namin buhay pa naman. Hindi lang namin alam kung nasaan. Tapos sila naman, may mga magulang yung mga yan. Taga rito lang din. Kaya pala. Bakit ikaw? Sabi mo, pupuntahan mo yung nanay mo. Basta, mahabang kwento yun eh. Handa naman ako makinig sa mahabang kwento Habang kumakain ay nagkwento naman ako sa kanila. Sinalaysay ko lahat-lahat at kanya-kanya naman silang bigay ng komento. Madali lang din naman palang pakisamahan ang mga lalaking yon. Sa totoo lang, masaya din pala silang kasama. Kaya pala ganyan kulay ng buhok tsaka mata mo. Hindi ka pala talaga purong Pilipino. At saka, loko yung nanay mo Sama ng ugali. Nagmukha ka tuloy Cinderella sa ginagawa niya. Ano yun, Cinderellang buntis? Totoo nga yan. Pero ayos lang yan, Sheena. Kahit na lagi ka niya naiisahan, huwag kang susuko Masyado lang talaga siya magaling. Lagi ka niya sinusubukan sa mga problema na hindi mo inaasahan. Tanga ko kasi kaya laging naiisahan Ganun talaga siguro kapag mahina ka, no? Tapos kulang ka sa kaalaman kapag nasa ibang lugar ka na. Napapahama ka talaga. Stoy, hindi ka tanga, no? Hindi ka lang perpekto. Alam ka namang pagpunta mo sa ibang lugar, alam mo kagad yung sikreto. Ano ka, si Lord? Kabisado mo kagad yung lahat ng bagay? Sa bagay, hindi ka tao kung hindi ka tanga. Siyempre kasama sa buhay yung ganon. Abay, napakagaling mo naman kung sa tanang buhay mo, naging matalino ka sa lahat ng bagay. Baka mamaya, ibig sabihin yan, makakuha ka na ni Lord kasi perfect ka na Sa pagtulog naman sa gabing yon ay kahit nasa ligtas naman akong lugar,
Hindi ko talaga maiwasang matakot. Habang dinadalaw pa rin ako ng bangungot sa nangyari. Hindi na rin tumawag si Dustin at para naman akong nagsisisi na sinusungitan ko siya palagi. Pero kinabukasan ng tanghali, dumating siya. Nasa labas pa lang siya at sinasalubong ng mga pinsa niya habang ako ay nasa kwarto pa rin. At para naman akong kinakabahan. Yun lang din ulit ang pagkakataon na makita ko siya pagkatapos ng gabi ng inuman. Sheena? Oh, dumating ka na pala. Oh, mukhang tok ka pa. Pasok na ako ha. Oh, kamusta ka dito? Inalagaan ka ba ni Kuya? Hindi ka naman ba binubulin ng mga pinsan ko? Ayos lang naman ako dito. Sabi nga ng kuya mo, hintayin na lang kita bago ako umalis eh. Oh, saan ka naman pupunta? Sa tunay kong nanay. Siya naman yung dahilan kung bakit ako lumuwas eh. Pwede ba bukas na lang o sa susunod na araw? Kakapagod kasi yung biyahe. Gusto ko magpahinga. Magbibihis ka ba? Lalabas na ako. Eh, kahit nandiyan ka na. Ano ba kinakatakot mo makita ha? Hindi naman sa takot ako. Ang ibig ko lang sabihin, wala naman tayong relasyon eh. Oh, di magbuo ng relasyon. At sa tingin mo, ganun lang yun kadali? Eh, sa tingin mo kung hindi lang yung ganun kadali, bakit ka buntis ngayon? Napalunok ako sa sinabi niya. Tapos siya habang nakaharap sa cabinet niya, nilingon pa akong nakataas ang kilay. Nakaramdam naman ako ng inis at hindi ko maintindihan kung anong point niya. Kung inaasar niya ba ako o iniinsulto. Posible rin kasing iniinsulto niya ako dahil ako ang dahilan kung bakit siya iniwan ng girlfriend niya. Kaya kahit ako na ang dihado, nagmukha pa rin akong panira. Saan ka pupunta? Di lalabas. Sinabing hindi na kailangan eh. Sinabi ng lalabas nga ako eh. Bakit ba? Masungit mo naman. Ganyan ba talaga pag buntis? Sige na. Hintayin mo na lang ako magbihis. Madali lang to. Alam mo ang corny mo. Kailangan ba pag nagbibihis ka, nandito ako tapos sabay tayong lalabas? Ano ka, bata? Ayoko nga kasi, lalabas na ako. Bahala ka nga dyan. Padabog na lang akong lumabas noon at pagsara ko ng pinto, huminga ako ng malalim. Para talaga akong kinakapos ng hininga kapag kasama siya. Nang nasa labas naman ako, umupo lang ako sa hagdan tapos ang kuya naman niya ang nakita ko. Naku, Sheena. Uy, huwag ka nga umupo sa hagdan. Masama yan dahil buntis ka. Masama yung ganito? Bakit naman? Abay, oo. Mahirapan ka mga anak niyan. Dito ka sa baba. Basta huwag ka dyan. Pasensya na po. Hindi ko kasi alam eh. Kasi dito sa probinsya, maraming pamahiin. Isa na dun yung huwag kang tumayo sa pintuan. Dadaanan mo lang yun pero huwag kang tatambay doon. Oo, sige kuya. Tatandaan ko na yan. Pasensya ka na. Konti lang talaga yung alam ko sa mga ganun eh. Ang layo kasi ng environment na nakasanayan ko dati kumpara ngayon. Naintindihan ko naman yan. Basta't maging masunurin ka lang sa mga sasabihin namin. Kasi para yun sa'yo. Ito pala oh. Meron dalang prutas si Dustin. Pero kumain ka muna ng tanghalian ha. Pababa na ba siya? Nandito na ako, kuya. Sakto. Nagugutom na ako. Pagbaba niya ng hagdan ay bigla niyang hinawakan ng likod ko para alalayan. Kaya napaiktad naman ako. Napansin niya yon kaya lalo lang uminit ang mukha ko. Kinabahan ako pero hindi dahil sa takot. Ayokong mahalata niyang may nararamdaman akong ganon. Kaya inis kong inalis ang kamay niya sa likod ko. Ano na naman yung problema? Huwag mo nga akong hawakan. Naiinis ako eh. Hinawakan ka lang, naiinis ka na kaagad? Grabe ka naman. Galit ka ba sa akin? Basta huwag mo akong hawakan. Hindi kasi ako komportable eh. Di daw komportable. Pero nung... Tigil mo na nga yan. Sisikuhin talaga kita kapag tinuloy mo pa yan. Ayoko na nga kasing maalala yun. Kasi naging #shinang tanga ako nung gabing yun. Naiinis talaga ako, okay? #sinatanga raw. Baliw talaga to. Padabog akong lumapit sa kusina. Hinila ang upuan at sumiksik sa pagitan ng pinsan at kuya niya. Natawa naman yung iba sa paligid.
Pabaling-baling ang tingin ng kuya niya sa amin. Habang siya naman, umupo na lang sa tabi ng isa pa niyang pinsan. Akala tuloy ng mga nandun, pinaglilihian ko siya. Kaya tinapik-tapik ko na lang ang likod niya para naman maibsan ang awkward na pakiramdam. Ako naman, kumuha na lang ng pagkain para sa sarili ko. Ginawa ko yon dahil ang bigat ng nararamdaman ko at parang ang hirap nun ikontrol. Minsan nga hindi ko na alam kung ano ba talaga ang tinutugon ko sa bawat pansin niya. Uy, Sheena, hindi naman pwedeng lagi mo ko iiwasan, no? Tsaka ano ba problema? Masama pa rin ba yung loob mo sa nangyari? Nagagalit ka ba sa akin? Sabihin mo, isumbat mo sa akin kung nainis ka. Hindi kasi pwede na nakikimkim ka ng sama ng loob. Masama sa bata yan. Hindi pa naman biro yung mga pinagdaanan mo. Tsaka isa pa, na-hospital ka kasi nakakaramdam ka ng pangangalay sa katawan. Yung sobrang emosyon kasi masama yan sa bata. Hindi naman kasi ako galit sa'yo eh. Hindi ko lang talaga maintindihan yung sarili ko minsan. Ang dami ko kasing bagay na kinatatakutan eh. Nandito lang naman ako eh. Hindi mo na kailangan matakot. Talaga? Mas nakakatakot ka pa nga kumpara sa aswang eh. Paano naman ako naging mas nakakatakot sa aswang? Sige nga, bakit ka natatakot sa akin? Ay nako, basta sapat na sa akin na makilala ka na ama ng batang to. At huwag na tayo mag-settle ng para sa atin. Kung gusto mong magpakaama, ayos lang naman sa akin yun. Ayaw mo ng kasal? Inaasahan yun ng pamilya ko. Tsaka bakit? Ano bang problema? Saan ka ba natatakot? Hindi ko kasi maintindihan. Yung ibang babae, takot kasi baka hindi sila panindigan ng tao na kabuntis sa kanila. Tapos ikaw, takot ka magpakasal sa akin? Ganun ba? Labo naman nun. Labo daw. Mas malabo ka nga eh. Nagsasalita ka ng tungkol sa kasal pero parang hindi mo naman alam kung ano talagang ibig sabihin nun. Alam ko naman gagawin mo yun kasi iniisip mo yun yung tama. Pero hindi ka ba nahihirapan na sundin yung tama na yun kung kabaligtaran naman yung nararamdaman mo? Oh, at tahimik ka dyan. Tama ako, di ba? Kaya Dustin, huwag ka magpakasal sa babaeng hindi mo naman mahal. Alam mo naman kung sino talagang laman ng puso mo eh. Dinudot ko pa yung dibdib niya, patunay na ex niya ang tinutukoy ko. At saka ko siya iniwan. Hindi rin siya nakapagsalita kaya nang tumalikod ako, hindi ko na maiwasang umiyak. Sobrang bilis kong nagkagusto sa kanya noon at isa yon sa dahilan kung bakit naninikip ang dibdib ko. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na niya nabanggit pa ang tungkol sa kasal. Doon ko lang din napatunayan na sang-ayon siya sa sinabi ko. At isa pa, yung picture frame nila ng babae, nandun pa rin sa ibabaw ng drawer. Kung talagang gusto niyang makipagsettle sa akin, dapat inalis na niya ang lahat ng bagay na may ugnayan sa babaeng yon. Pero hindi niya yun ginagawa. Bale, dalawang sakay pala tayo bago makarating dun sa bayan ng mama mo. Puro bus yun, ha? Palagay mo, may aswang pa rin ba kapag ganon? Posible. Pero kasama mo naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan pero hindi ko masasabi na wala tayong makakasamang ganon. Kaya ito, dagdag proteksyon. Akin na, ako na magsusuot niyang kwintas. Ako na. Sige na, yuko na. Ako na nga kasi, marunong naman ako eh. Ay, nako, umiiwas talaga to. Hindi ka ba pwedeng makisama na lang sa akin? Nakikisama naman ako ah. Hindi na kita hinayaang isuot sa akin yung kwintas, wala nang pakisama. Akin na nga yan, dali-dali lang isuot eh. Oh, tingnan mo, di ba? Ito naman oh, gusto ko lang naman maging sweet sa'yo. Ay nako, sweet mo mukha mo. Sus, magbigay ka muna ng assurance bago ka maging sweet, no? Mula sa bayan ay bus nga ang sinakyan namin papuntang kabisera ng probinsya. 4 na oras pa ang biyahe. Kaya nang makarating kami roon, 2:00 na ng hapon. Noon pa lang kami makakapagpananghalian noon. Naghanap muna kami ng karinderya at pumasok sa isang kainan na nasa gilid mismo ng daan. Gusto mo ba dito? Sabihin mo lang kung hindi ka komportable ha. Hanap tayo na iba. Ayos na yan. Tsaka, ano bang ulam nila? Halos lahat ng ulam mukhang masasarap sa paningin ko. Ang dami kong tinuro kaya napatingin siya sa akin. Kaya sabi ko ako na ang sasagot sa bayad. Gusto ko kasi talagang matikman lahat. Pero tinanggihan niya yung pera na inabot ko. At mabirong sabi na humalik na lang daw ako sa upuan namin.
Sobrang init sa lugar na yon. Kaya hinila ko ang electric fan at tinapat sa sarili ko. Eh dahil nakatutok sa akin ang hangin, may babaeng nagreklamo na makasarili daw ako. Ma'am, pasensya na po talaga Hoy, Sheena, pakikutin mo nga yung electric fan. Kasi para sa lahat yan Isin mo na lang muna yung init. Pasensya na po. Ang init kasi Kaya nga tinatanong kita kanina, di ba, kung ayos lang sa'yo dito? Kasi kung hindi, lilipat tayo sa iba. Hindi nga, ayos lang ako dito. Magpapahid na lang ako ng pawis. Tuloy-tuloy kasi ang pagtutulo ng pawis ko noon. Minsan pa nga nababasa nito ang mga mata ko. At sa ganun ka sobrang kainit talaga, minsan kinakapos ako ng hininga. Maya-maya pa ay dumating na ang order at mas nauna ko pang nilantakan ng malamig na soft drinks. Oh, ano ginagawa mo? Huwag mo na nga akong paypayan, kumain ka na dyan. Natatakot ako sa pawis mo Namumutla ka pa. Kaya sige lang, kumain ka lang. Baka mapaano ka kasi. Hindi nga, ayos nga lang ako. Gutom lang talaga to. Sabihan mo na lang ako kumain. Pero habang tumatagal ako sa lugar na yon, mas lalo akong nahihirapan. Hindi naman namin naubos lahat ng pagkain na binili ko. Pero tinake out ito ni Dustin. Paglabas naman namin ng karinderya, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. At parang binaliktad ang sikmura ko. Sa sobrang hilo at bigat ng tiyan, sa mismong mabahong kanal ako nagsuka at niluwa ko lahat ng kinain ko. Lumabas din yung babaeng nagreklamo kanina at nagtanong kung anong nangyayari sa akin dahil namumutla na raw talaga ako. Sinagot siya ni Dustin na buntis ako kaya ganun ang lagay ko. At dahil doon, todo hingi siya ng pasensya sa akin, lalo na't sinaway niya pa ako kanina sa electric fan. Naku, ayos lang naman po. Kaya ko pa naman to. Tara na Dustin, bumalik na lang tayo sa terminal. Gusto ko kasing makaupo na agad sa loob ng bus Sige. Akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Tapos ito, mamaypay. Gamitin mo. Tsaka huwag kang lumayo sa akin para may payong ka Tinitiis ko lang talaga noon ang sitwasyon ko. Pero hindi naman ako ganun katibay. Kaya habang tumatawid kami sa gitna ng kalsada, bigla na lang akong nanlambot at nagdilim ang paningin ko at natumba ako. Pero hindi naman ako tuluyang nawalan ng malay. Nakapikit ako at sobrang hina ako noon, pero gising pa rin ang diwa ko. Ramdam ko ang paghawak ni Dustin sa akin, pati ang pag-aalalay ng ibang tao. Dinala nila ako sa isang lugar na sa palagay ko ay isang waiting area at pinaupo nila ako roon. Dumilat-dilat ako ng konti dahil sa hangin na humahampas sa mukha ko. Sheena? Uy, narinig mo ako, di ba? Ayos ka lang ba? Tubig. Pahingi ko ng tubig. Oo. Sandali, ito tubig, Daan-daan lang. Ay, grabe. Inatakot mo ko, ano, kaya mo na ba? Papasok na tayo sa bus. Tsaka meron namang aircon yung bus, para malamigan ka. Inalalayan niya lang akong makapasok sa loob ng bus. Guminhawa naman ang pakiramdam ko noon. At nang nasa loob na ako, binigyan niya ako ng mansanas. Tapos habang kumakain ako ay napahinto ako sa pagnguya nang makita si Mang Epeng sa labas ng bus at nakatingin siya sa akin. Uy, bakit Sheena? Dustin, yung mga aswang, ayun siya Itakip na lang natin itong kortina. At huwag ka na makapagtitigan sa kanya. Nagsimula na namang manikip ang dibdib ko noon. At doon ko umpisang napapansin na hindi maganda ang epekto sa akin ng takot. Mabuti na lang at mabilis ring lumarga ang bus noon. Tapos ayon pa kay Dustin, ang takbo ng bus na yon ay hanggang sa bayan na kinaroroonan ng mama ko. At aabutin daw ng 5 oras sa layo. Ang laki kasi ng probinsyang yon at malalaki rin ang bawat bayan. O ano, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pero hindi kaya sinusundan ako ng mga yon? Relax ka lang. Nandito naman ako Mukhang hindi ako tatanda na ng mga yun, lalo na't kasabot nila yung nanay-nanayan ko.
Natatakot kasi yung mabuking sa papa ko. Kaya gagawin niya lahat para mawala ako sa landas niya. Eh kung ganon, ako yung makakalaban niya. Tsaka hindi kita pababayaan. Mamamatay muna ako bago kanya masaktan. Kaya ngayon na nakalayo na tayo. Ikaw mo muna yung isip mo, ha? Hanggat maaari, huwag ka muna mag-isip ng ikaka-stress mo. Sa biyahe na yon, kahit papaano ay nakapagpahinga ako. Mas naging komportable ako dahil nakatulog ako sa dibdib niya. At nang magising naman ako ay madilim na. Napatingin ako sa cellphone ko at alas 7 na pala yon. Ibig sabihin, malapit na kaming dumating. Dustin? Uy, Dustin. Bakit? Oh, gabi na pala. Alas 7 na kasi. Baka lumagpas tayo. Saan ba tayo bababa? Oo nga pala. Teka, anong lugar na ba to? Tignan natin mamaya sa terminal. Pagkarating naman sa terminal, bumaba kami dahil ayon sa kanya, yun na raw yun. Nakaramdam ako na parang naiihi kaya naghanap ako ng banyo. Kasama ko pa rin siya at nagbantay lang siya sa labas noon. Ako naman ay pumasok at dumiretso sa banyo. Guminhawa naman ang pakiramdam ko nang makaihi ako. Pero paglabas ko, nagulat ako nang bumungad sa akin ang pamilyar na mukha. Kumusta ka na, miss? Buti naman nakauwi ka. Hala, di ba ikaw yung buntis na nagbigay sa akin ng ticket? Ako nga. Kamusta naman yung biyahe mo? Ayos lang ba? Teka, paano naman nangyaring hindi ka nabuntis ngayon? At saka, bakit ka nandito? Tsaka yung bus na sinakyan mo, may course na nakabaliktad. Alam mo, tanga ka talaga. Pero hanga ako sa'yo dahil mautak ka rin pala, no? Sa ticketing booth ka pa talaga kumuha ng ticket, kaya hindi ka agad natabla ng hipnotismo ko. Binenta ka kasi sa amin, Sheena, at mataas ang halaga mo. Kaso hirap mong bitagin eh. Kaya gumawa kami ng paraan. Bumili ako ng ticket pero bago yon, yung pagkain mo ng tanghali nilagyan ko ng pampahina. Konti lang naman para antukin ka lang. Ginawa ko yon kasi naaamoy ko sa'yo na may lahi kang albularyo at hindi malabo na may connection ka sa kanila. Kaya ang ginawa ko, nagpanggap akong buntis para may dahilan akong hindi makatuloy sa biyahe at para makumbinsi kitang bilhin yung ticket ko. Ang galing ko, di ba? Ibig mo sabihin, plano mo lahat ng yun? Oo naman. Kaya nga hindi mo nailista yung pangalan mo sa attendance, di ba? Dahil nakatulog ka. Kaya pagdating mo sa barko, hindi ka pinasakay. Lahat ng yun, planado. Perfect, di ba? Walang iya ka talaga! At yung bus na nakita mo may nakabaligtad na palang cruise? Siyempre, peke yun, no? Niligyan na kita ng laway habang natutulog ka sa barko para mamanipulate yung paningin mo. Ginawa ko yun para makita mo yung cruise sa upuan. Para maniwala ka sa maling impormasyon, kaya ka bumaba. Kaya ka nakita ni Tatang Eping eh. Kaso nga lang, ayun si Rina naman, lagi na lang epal, nakuha ka pa rin niya. Pero ngayon lagot ka na, hindi ka na makakatakas pa. Tumili naman ako ng malakas at napatakbo ng mabilis papuntang pintuan nang biglang kumulubot ang balat ng babae. Biglang nag-lock ang pintuan noon at hindi ko ito mabuksan kahit anong gawin ko. Dustin! Dustin, may aswang dito, Dustin! Sheena, kalma! Nandito ako! Dustin! Dustin, ayun yung aswang mo! Walang iya ka! Sino ka? Bagong alib ka pala ng mga Epeng kaya hindi mo ko kilala. Sa pagkakaalam ko, lahat ng aswang sa inyo, kinikilala kami kadugo na albularyo. Pero bakit ako hindi mo kilala? Habang nakay Dustin ang atensyon ng aswang, dahan-dahan akong pumasok sa isa sa mga CR sa lugar. Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila mula sa loob, hanggang sa maramdaman kong napiko na ang aswang at nagsimula na ang ingay ng kanilang sagupaan. Hindi ko alam kung paano niya nilabanan ang aswang o kung may laban ba talaga si Dustin. Sa pagkakaalam ko kasi ay tao lang siya at ang kalaban niya ay isang aswang. Diyos ko, huwag mo siya hayaan matalo ng aswang. Tama na ito mga nakakatakot sa buhay ko. Hindi ko na ito kaya, Lord. Ano yung nilabas mo? Hindi ko makaina! Ano klaseng usok yan? Nakakaawa ka. Mukhang laruan ka lang sa grupo nyo. Isang pain para madiskubre nila kung ano talaga nagagawa nito.
At kung pinapanaglaman ng mga kauri mo, sige, manood lang sila. Tignan nila kung anong nagagawa ng usok na to sa'yo. Bakit ako bumabalik sa pagiging tao? Hayop ka! Naibalik mo ako sa pagiging tao! Hayop ka! Oo, binabalik kita sa pagiging tao para mas madali kita patayin. At eto sa'yo! Hayop ka! Hindi mo alam kung sino ako at pagsisisihan mo to! Wala akong pakialam kung sino ka. Ayoko lang may masaktan sa pamilya ko. Sheena? Tara na, lumabas ka na dyan. Wala na ba yung aswang? Wala na. Kaya halika na. Lumabas ako mula sa banyo at agad kong hinawakan ng kamay niyang nakaabot sa akin. Napatingin ako sa isa pa niyang kamay at may hawak siyang matulis na kawayan. Basang-basa ito ng dugo. Ibang klase ang itsura ng kawayan. Manipis pero matalim. At para talagang ginawa para manakit. Paglingon ko sa babae, nakita kong duguan siya at punit-punit ang damit. Halatang dumaan sa matinding laban. Hinugasan muna niya ang kawayan at pinunasan at saka ibinalik sa bag. Naghugas din siya ng kamay tapos naglabas ng ballpen at sticky notes. Tahimik siyang nagsulat ng mga katagang. Aswang, sinubukang patayin ng buntis kong asawa. Pagkatapos ay dinikit niya ito sa salamin. Bahagyang bumuka ang mga labi ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa salitang asawa. Hindi ko inaasahan yun. Parang nabawasan ng panginginig sa katawan ko at napalitan ng kakaibang init. Para bang biglang nabuhay ang dugo ko. Oh, tara na. Habang may tricycle pa sa labas. Pero paano kung may makakita sa atin? Baka may CCTV dito oh. Kung meron man CCTV, ibig sabihin makikita nila yung aswang. Pero sigurado ako, hindi magpapadalos-dalos yung aswang na yan kung merong CCTV dito. Umalis nga kami sa lugar na yon. Mabuti na lang, nakaabot pa kami sa last trip ng tricycle pagkatapos naming magtanong-tanong. Pagkarating namin sa barangay, bumaba lang kami sa mismong plaza at doon nagtanong-tanong kami tungkol sa nanay ko. Tinuro naman nila sa amin ang babaeng nagngangalang Payen. Ito ata yun. May tindahan eh. Ano, tatawagin mo na? Teka lang naman, kinakabahan kasi ako eh. Ayos lang yan. Kaya mo yan. Isipin mo, anak ka niya. Kaya sige na, tawagin mo na. Tao po! Tao po! Oh, ayan oh. May narinig na ako. Ano yun? Anong bibilhin? Nako, hindi po kami bibili. Hindi naman pala bibili. Bakit kayo nag-iistorbo sa pagluluto ko? Bakit ba? Ano kailangan ninyo? Teka. Bakit para mga bagong mukha kayo? Sino ba kayo? Kayo ba si Payen? Oo, ako nga. Bakit? Kailangan ba kayo sa akin? Ako po kasi si Sheena. Yung anak po ni Thomas. Yung Amerikanong boyfriend niyo po dati. Natahimik bigla ang babae at para bang natigilan siya. Napalunok ako nang tumalikod siya at katulad ng inaasahan, bumukas ang mayor na pintuan at lumabas siya. At paika-ikang may hawak na saklay. Sheena! Jessamine po yung pangalan na binigay niyo po sa akin. Pero Sheena po yung ginagamit ko ngayon. Kasi po... Anak ko! Totoo ba ito? Nandito na nga yung anak ko! Opo, Mama. Ako nga po to. Oo, anak. Alam ko ikaw nga to. Kuha mo yung lahi ng papa mo. Ikaw ang ninakaw sa akin ni Rayana. Diyos ko, salamat naman at binalik mo na sa akin ang anak ko. Opo, Mama. Nandito na po ako. Sa'yo na po ako at pasensya na po dahil ngayon ko lang nalaman. Ang tagal pa ng yakapan namin sa labas at tuloy-tuloy nun ang pag-agos ng mga luha ko. Ang dami kong pinagdaanan talaga nun, makarating lang sa kanya. At talagang lubos akong nagpapasalamat nun sa Panginoon na pinakinggan niya ang dasal ko. Talagang iniligtas niya ako mula sa mga aswang na yon at hinayaan niya akong makilala ang nanay ko.
Pinapasok na kami ni Dustin noon sa loob ng bahay niya na panay ang pahid ng luha. Tapos pinakilala niya ako sa lola ko at sa tiyuhin kong mas bata sa kanya. Pinakilala ko rin si Dustin sa kanila bilang nobyo kahit medyo awkward. Rason ko kasi, kapag pinakilala ko siya bilang kaibigan, magiging komplikado lang ang lahat kapag nalamang buntis ako. Pero, ano po nangyari sa paa niyo, Mama? Nadisgrasya po ba kayo? Ay, nako. Kagagawan ito ni Rayana. Matapos kanya kunin sa akin, pinasagasan niya ako. Sa totoo nga lang, ikalawang buhay ko na ito eh. Muntik na kasi ako mamatay noon. Pero buti na lang at nakalaban pa ako. Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Ang dami-dami niyang pahirap na ginawa sa akin. Pero ngayon tatapusin ko na talaga to. Humanda talaga siya. Pag-ingat ka sa kanya agad. Dahil literal na demonyo ang kaluluwa niya si Rayana. Pag-ingatin mo na lang ang papa mo sa kanya. Dahil pinaalala niya ay tinawagan ko si Papa. Nagkita ulit kami online pati si Mama. Pero malamig na talaga si Mama sa kanya. At doon ako nagsimulang magsumbong ulit. Hanggang sa kinumpirma niya sa akin ang tungkol kay Dustin. Nagkwento rin ako tungkol kay Dustin. Hanggang sa si Dustin na mismo ang kumausap sa kanya. Talagang nagalit ang papa ko sa kanya. Pero matapang niyang sinabi sa tatay ko na paninindigan niya ako. Kahit nung gabi rin yun, umalulong ang mga aso. Natapos din ang pag-uusap namin ng papa ko at si Dustin naman ang nakatanggap ng tawag. Sheena, sasagutin ko lang to si Kuya kasi. Oo, sige. Pero huwag ka masyadong lumabas Kahit diyan ka na sa balkonahe. Tumango lamang siya at kinausap ang kuya niya sa kabilang linya. Yung mga aso na naging agresibo na ang pagtunog. Tapos nang sumilip ako sa bintana ay may mga taong nagsilabasan para alamin ang dahilan ng pag-alulong ng mga aso. Pagkalipas ng ilang sandali, nilapitan ako ni Dustin. Sheena, sumugod sila. Pero nakasunod na sila, Kuya. Yung mga aswang na yun, sinundan pala tayo. Pero Dustin, maraming aswang yun. Huwag kang mag-alala. Basta huwag lang kayo lalabas, ligtas kayo. Ano ba nangyayari? May problema ba? Pasensya na rin kasi sa mga aso sa labas Ngayon lang sila nagkaganyan Mama pa yan Kailangan niyo po magbaliktad ng walis sa pintuan. Sumugod po kasi yung aswang nakakasabot na nanay-nanayan ni Sheena. Ay, pati pala sa mga nilalang na to may connection pa siya. Hayop talaga yung babaeng yun. Ginawa lang ng mga tao sa loob ng bahay ang sinabi ni Dustin. Ako naman noon, nagsisimula na namang baluti ng takot. Ang dami ng mga tao sa labas at may mga dalang itak na ang iba at naririnig ko rin ang mga sinasabi nila. Alam nilang aswang rin ang ibig sabihin ng pag-alulong ng mga aso hanggang sa biglang nataranta ang mga ito. Diyos ko naman, gumagalaw na yung lupa! Mag-ingat kayo dahil mukhang nasa ilalim sila ng lupa! Diyos ko po, Mama! Nasa harap po siya ng tindahan! Sheena! Hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakukuha! Hindi mo makukuha ang anak ko! Umalis ka dito! Hetong sa'yo! Walang iya ka! Ang init na lasin! Makipeng, wala ka talaga kadala-dala, no? Sa tingin mo ba magtatagumpay ka na sumunod ka pa talaga dito? Bakit hindi na lang ako iharapin mo? Dustin! Dadaan siya sa ilalim ng lupa! Tapos yung mga malalaking ibon din sa taas! Isang sasakyan ng truck naman ang rumaragasanon at sinalubong ang galaw ng lupa. Naipit ang aswang sa ilalim at ang sa mga itaas naman ay pinagbabaril naman ng mga piso ni Dustin. Gamit lamang ng laro ang baril na gawa sa kawayan. Pero kapag tumama ay nawawasak at nagiging puting pulbo. Ang aswang na matatamaan ito sa ere, nahuhulog at bumabalik sa pagiging tao. Mag-ingat kayo sa lupa! Makablock yung mga yan! Kaya ba? Ako harapin mo! Doon ka ba? Bakit yung mga taong yan kinakalaban mo? Halika dito! Pumasok na lang sa bahay niyo! Ingatan niyo ang bawat isa! Saktan ang mga dapat saktan! Bigyan ng problema ang mga taong ito! Bigyan pala ng problema, Eto sa'yo! Sinabuyan ni Dustin ang aswang ng pulbong nasa bote. Pero mabilis na nagtago ang aswang sa ilalim ng lupa.
Nanonood kami sa labanan nila dahil makikita naman ang mga galaw nila dahil sa ilaw sa kalsada. Makikita ko rin ang mga anyo na talagang anyong halimaw at mga mababangis pa. Mahaba ang dila ng iba na parang may buhay rin kung gumalaw-galaw ito. O ano mga ibeng? Huwag masyadong tuwag! Masyadong nakakahiya ka! Oh! Ito ako! Halika! Hatakin mo ako kung gusto mo! Dustin! Hoy! Ano ba't ginagawa mo? Mga Diyos ko! Hinahatak ka siya! Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Sa tingin mo ba magpapahatak ako sa'yo na hindi handa? Mga kasama! Tulungan si Dustin! Papatay kita mo ngayon ka! Ito sa'yo! Paano ba yan? Hawak ko na yung kamay mo. Baon na baon ka pa naman sa lupa. Tama-tama! Teka! Bitawan mo ako! Hindi ako pwede magitaw dito sa ilalim ng lupa! Huwag ka na lumabas yan! Ito pag sa'yo! Hindi ako pwede bumalik sa pagiging tao! Arbak! Tulungan mo ako! Wala na! Patay na si Arbak dahil bulbul ka! Hindi! Anong ginawa niyo? Arbak! Arbak! Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo? Arbak! Nako! Bumalik na ako sa pagiging tao! Hindi na ako makalis! Alisin niyo ako dito! Ginusto mo yan eh! Gumalaw ka dyan sa lupa na nasaan yung tao! Imbis na gamitin ang pinatulis na kawayan, paulit-ulit niya itong sinuntok sa mukha. May mga abwak na rin na napatay at yung iba sa kanila ay bumalik na sa anyong tao. Wala silang laban sa kung anumang ginagamit ni Dustin. Yung bagay na nagpapabalik ng anyo ng mga aswang sa pagiging tao. Yun ang dahilan kung bakit sila natatalo. Pero kahit ganon, may ilang aswang pa rin na nakakatakas. Si Mang Ipeng naman, na ang katawan ay nasa ilalim ng lupa at ulo na lang ang nakalitaw. Hindi na pinatulan ni Dustin. Hinayaan niyang ang mga tao na mismo ang tumapos sa kanya. Oh, ayan oh! Ilan din ang tao sinaktan yan! Gumanti kayo sa kanila! Ipakita niyo sa mga yan na ang lugar niyo, hindi basta-basta sinusugod! Wag! Wag! Maawa kayo! Maawa kayo sa akin! Wag! Yung plano natin pasabugin yung bus na hindi nakikita yung ibang tao pero puno ng mga asong sa loob. Mahirap talaga yun gawin. Pero ngayon ko lang napagtanto na ito pala yung mas madaling paraan. On the spot nga, kuya. Pero ayos lang yan. Aray ko, sakit ng sugat ko. Naku, walang ya. Bakit parang natanggal pa yung kukukusahin lalaki? Eh magiging tatay ka na daw kasi, kaya hindi man daw kailangan maging gwapo. Baliw. Pero kuya, parang gusto ko ng diretso yung pamamanigan to ah. Total, nandiyan ka naman eh. My loves, ayos ka lang ba dyan? My loves! Napangiwi ako sa sinabi niya. Para kasing dinaigpa ng kidlat ang bilis ng naging desisyon at tugon ng nanay ko. At doon na rin nagpaumaga si Kuya Roy. Natanggal pa ang kuko ni Dustin sa hinlalaki at nagdurugo ito. At may mga kalmot din siya sa binti. Sina Lola at Mama naman ang nag-asikaso sa mga pinsan nila na nasugatan. Natapos din ang problema namin sa mga aswang nung gabing yon. At simula noon, naging panatag na ang loob ko. Hindi na rin natuloy ang pamamanhikan sa araw na yon at tinapos muna namin ang gulo sa naningnanayan ko. At sa huli ay ako pa ring anak ang nanaig. Nakulong si Rayana matapos masampahan ng kasong pagnanakaw. Hindi lang sa restaurant kung saan malaki ang kinurakot niya, kundi lalo na sa pagkidnap niya sa akin kay Mama Payen at sa tangkang pagpatay niya rito. Kaya nang tuluyan na naming matanggal si Rayana sa buhay namin, dinala ko si Mama sa tahanang para talaga sa kanya. Bumalik ang loob nila ng papa ko at siya na rin ngayon ang bagong namamahala sa restaurant na para sa amin. Kasama pa nga namin sina Lola at yung tiyuhin ko. Si Dustin lang ang hindi ko pa lubos na kasama ngayon. Dumadalaw lang kasi siya paminsan-minsan. Pero sapat na yon. Dahil ang mahalaga, tahimik na ulit ang mundo ko. Sheena anak! Ay, naku, tulog ka na naman. Eh si Dustin, nasa baba hinihintay ka. Si Dustin po? Eh, bakit naman siya nandito? Hindi ba sila nagkita ng ex niya? Ay, nako, umandar na naman yung pagkaselosa mo. Sheena, mas pinipili ka ni Dustin kaysa sa ex niya.
Eh kita mo, priority ka na niya ngayon, oh. Hindi mo pangarap niyang pakasalan ka? Eh kasi hindi pa pwede sa ngayon kasi masyado ka pang bata. Eh pero at least may pangarap siya, di ba? Ay, paano ba naman kasi? Naghiwalay sila kasi nakabuntis siya. Halata naman kasi na mahal nila yung isa't isa. Anak lang yung pinipili niya, hindi ako, ma. Nakakatakot kayong magtiwala agad. Baka mamaya, tama ako, di ba? Nakakatakot kayong masaktan. Ako na kasi yung nagmamahal, ma eh. Eh siya, sweet lang talaga, tsaka malambing. Eh hindi naman maglalambing sa'yo ang tao kung hindi ka gusto. Eh ang mabuti pa, dito mo na lang siya hintayin at tatawagin ko na lang siya. Bilang buntis ay aminado akong tamad ako noon. Lagi na lang akong natutulog. At buti na nga lang kasi nung panahong yon, walang pasok. Kasi kung nagkataon na may pasok, baka lagi talaga akong late. Maya-maya naman noon, narinig ko na ang mga hakbang ni Dustin at pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Nakahilata pa rin ako sa kama noon. At pagtingin ko sa kanya, litaw na litaw ang matamis niyang ngiti habang may hawak na bulaklak. At napabangon pa ako dahil doon. Oh, ano naman ginagawa mo? Bakit naman ipaganyan ka pa? Eh gusto ko kasi paramdam sa magiging misis ko na importante siya sa akin. Kaya ito, para sa'yo. At saka, tigilan mo nga yung kakaisip mo na kung ano-ano. Ang okay mo. Pero, ang bako ah. Tsaka ano ba to? O sige, buksan mo. Ang ganda ng box niya na. Kinakabahan ako sa laman eh. Ano ba kasi yan? Pero, wala. Hoy, bakit may sing-sing dito? Eh sabi mo kasi dati, di ba, dapat saka na ako magiging sweet kapag nagbigay na ako ng assurance. Kaya kahit alanganin pa edad mo, gusto ko isuot mo pa rin yan. Ayoko na magtanong ng will you marry me, tsaka yes din naman yung sagot mo. Bawal mag-no, ha? Baliw, eh paano kung mag-no ako? Eh di susumbong kita sa papa mo. Tsaka akin na nga yan. Isuot na natin sa daliri mo. Eh bago ka kasi mag-no, kailangan malaman mo muna kung anong kwento ng singsing na to. Wala pa kasi doon sa panahon ng hapon. Tsaka may kaibigan yung lolo ko noon na mangalo na aswang. Yung aswang na nagbibigay ng ginto. Binigyan niya yung lolo ko noon. Tapos meron siya pangil ng kidlat. Kaya ang ginto, pinagawa niya singsing. At itong nasa itaas, bahagi yan ng pangil ng kidlat. Kaya ang singsing na to, hindi lang tanda ng pagmamahal niya, kundi isa rin tong proteksyon. Galing ito sa tatay ko tapos binigay niya kay kuya. Eh kaso si kuya, ayaw mag-asawa. Kaya ito, binigay niya sa akin. Kaya ngayon, ikaw yung magsusuot niyan. Oh, nagkwento lang naman ako ah. Ba't ka umiiyak dyan? Naiiyak lang naman ako kasi bagay sa kamay ko eh. Eh bagay talaga sa iyan. Yung babaeng hindi maarte na kahit saan mo dalahin lang yung binibigyan niyan. Eh pumasa ka kasi sa lahat ng pagsubok eh. Ano namang pagsubok yan sinasabi mo? Eh naalala mo yung dinala kita sa karinderya? Kumain tayo doon kahit sobrang init. Pero okay lang sa'yo yun. Pinahiga kita sa matigas na higaan. Ayos lang din sa'yo. Pinagamit kita ng lumang tsinelas. Ayos lang din sa'yo. At dahil sa akin, nakaranas ka mag-ulam ng bagoong pero wala kang reklamo. Sa kabila ng buhay na meron ka, hindi ka maate, Sheena. Kaya huwag ka magselos sa ex ko, Sheena, ha? Kasi ang layo mo talaga sa kanya. Alisin mo sa isip mo kasi stress lang yan. Tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng luha ko noon. Hindi man ako perpektong babae. At malayo pa nga doon dahil minsan tanga talaga ako. Pero may isang taong nagparamdam sa akin na kahit ganun ako, hindi ako dapat baliwalain. Sa totoo lang noon ay takot akong maging tanga. Takot akong maloko, magkamali, dahil takot din akong husgahan. Pero natutunan ko rin, yung mga pagkakamali, yung pagiging tanga minsan, bahagi yan ng pagiging tao. Hindi mo talaga maiiwasan dahil wala naman talagang perpektong tao sa mundo. Ngayon ay isa na akong masayahing asawa at ina. At siguro, kung may isang bagay mang nagawa si Mama Rayana na pabor sa buhay ko, yun ay ang pagkakakilala ko sa taong talagang para sa akin. Kaya sa kabila ng lahat, salamat na lang din sa kanya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Claire at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito.